Ngayon po ay ating pag-aaralan ang mga labang naganap sa katatapos lang na exhibition match for Rapid Games between Filipino Grandmaster Oliver Barbosa na nakabase po ngayon sa New York. Siya ang napili ng Internet Chess Club na unang makamatch dito sa ating bansa kontra kay young prodigy 11-year-old international master Faustino Oro ng Argentina. Napaka-talented itong batang ito. Marami pong pinipisak. Lalo na pag nakita mo sa Title Tuesdays, sila Firouzja, pinipisak nito eh. Sa OTB naman, sa face-to-face naman, tinalo niya si Nihal Sari ng India. Hindi biro tong 11 years old na batang ito. At bago tayo magsimula mga kamatcha, sagutan muna natin yung puzzle na iniwan natin last time sa ating last upload hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yon, it's white to play. Congratulations sa mga nakakita ng Brilliant Knight Sacrifice. Knight A6 ang purpose po niyan ay masugsuang ang black. Hindi na makakaalis ang bishop kasi anytime may bishop takes B7 mamamatchas ang black. Kaya no choice ang black dito kung hindi ipamigay ang kaniyang mga pawns. Capture, gagalaw na ang bishop, sugsuang kasi bishop takes B7, matchas. Ayan, sa ating last part ng video, ang mga shoutouts sa mga nakasagot po niyan. At ito naman ang iiwan nating bagong puzzle for today's video, ang okay, black to play. Okay, ano kaya ang pinakamagandang gagawin dito ng black? Yan sa ating next upload, sasagutan. At i-click nyo po itong mission. So, bagong feature ng Internet Chess Club. Kapag pinindot nyo po yung button na yan, ito po ang mga lalabas. Marami pong mga challenges, trainings dito na pampalakas talaga sa ating paglalaro. Yan, trainings yan. Pinaka-gym natin yan, mga kamatyas. Okay, yan po ang concentration ngayon ng Internet Chess Club, mga pang-training. So, gawa na po kayo ng account para makapag-training po kayo dito, especially sa mga problem solving. Okay, marami pong ihahanda ang Internet Chess Club, maraming ilalabas at yan po ang concentration nila, no, para sa training. Okay, so simulan na kagad natin ito. Free lang po ang account, walang bayad yan, gawa na po kayo sa mga wala pa. Nag-E4 si Fausti at nag-Caro-Kann naman si Barbie. Ayan, bata pa lang po kami, paborito na niya ang Caro-Kann defense at tinirahan nga po ng unusual Knight F3. Usually kasi D4 yan para papasok sa main line. Pero nag-sideline muna dito. Ano kaya ipinaghandang preparasyon? Nag-D5, Knight C3, and Bishop G4. Yan po talaga ang theory dyan. Pinipin, no? Para pag E6 mamaya ng black, wala nang bad bishop doon sa C8. Kaya nire-release kagad yan, nilalabas kagad. Sinubukan kagad ng bata ang bishop na yan, kinakapture talaga yan sa theory. Knight F6 develop, nag-G3. Yan po ang nakakapanibago. Unusual, nabanggit ko yan sa ating live streaming last time mga kamatyas. Kasi po, dito ang palagian D3, Bishop E2, and D4. Yan po ang palagian, mga notable moves dyan. Pero itong G3, nag-fourth line ang bata. Nag-E6, fianchetto, Knight BD7, nag-castling, at nag-Knight E5. Ayan, nagandahan po ko dito sa Knight move na to. Pang-atake kagad sa Queen. Ang ganda nang nangyari. Pang-ipit pala yan. Kasi po dito ang natural na linyang palagi ang ginagawa. Bishop B4, Bishop C5, Bishop E7. Puro Bishop Pero itong Knight E5, interesting. Ang ganda Queen D1, may D4 kasi. Pang-ipit talaga Na dito, dapat Knight E2 ang tira. Yan ang normal naman na takbo pero bumalik dito si Fausti. Bagay na nagbigay kagad ng positional clear advantage kay Oli. Pag D3, paano yan? Napitpit yung bishop. Naipit, pati yung D-pawn, di makagalaw. Nag-B3, ayan, para bilang remedyo at makadevelop, makahinga, sa B2 ilalagay. May tempo attack pa sa knight. At nag-bishop C5, pinaghandaan kagad ni GM Barbie ito. Sinalubong, capture, nag-C3 and nag-Queen B6 at dito nag-King H1. Ayan. Para yung pawn kitang-kita mag-F4 at aatakihin ang knight. Pero pinaghandaan ni GM yan Nag-G5. Ang ganda ng G5 din. Nag-A4. Yan po ang binadmoban dito ng computer engine ng Stockfish. Binadmoban. Nakalagay question mark Ang gusto ng computer dito ay diretso F4 pa rin. Atake pa rin. Okay, para talagang on point at yun naman talaga ang plano ng King H1. Pero nag-A4 Ang gusto siguro dito ng bata ay mag-A5 para atakihin ang Queen. Nag-G4. Ayan, nagandahan ako sa tirang G4. Malalim pala yan. Napa H4 na lang dito si Fausti
Kasi po kung kakapturein ang pawn na yan, hindi naman babawiin kagad yan, may diretsong h5. Yan ang maganda dyan at nagbabadya ng panganib na atake sa h-file papunta sa white king. At kung i-advance yan, g5, ang gagawin po ay h4. Tingnan nyo yung laman yan. Napakaganda para sa akin eh. Ang ganda oh. O halimbawa, talagang i-underestimate ng puti yung atake na yan. Capturing yung knight, may hg3, check. Eh di iilag yan, magki-king g1. Tapos may gf2, okay, rook takes f2. Persado, tapos magka-castling queenside. Yan ang malalim. Yan ang malalim na dito, sacrifice isang pyesa ang black, pero tingnan nyo po, nakapin, halos sugswang, pressure yung rook and king, tapos pupunta na yung, actually pwedeng gumanon, ang daming play ng black dito, samantalang yung knight, medyo ipit talaga, pati yung rook sa a1 ipit. Malalim na antas nga lang po ng understanding yung ganitong diskarte mga kamatyas. Positional sacrifice ang lumabas eh. Pag rook g8, imagine niyo tapos may knight g4, yan ang mga paparating. Pero malalim nga po na level yung ganitong application no, ng black. Pero balik po tayo sa king h1, nag g5, a4, g4, napilitang mag h4 na lang. At nag a5, ayon, para ma-stop yung a5 na makakaistorbo sa napakagandang pwesto ng queen. Knight a3, syempre only move para makahinga, makadevelop. Nag queen c5, inabangan ni GM Barbie no, para kung mag knight c4 man ay sasalubungin ng capture. Ayan, sa kaalaman po ng lahat, ang nickname po ni Oli or ni Barbosa ay Oli, yung iba naman Barbie. Yan, dalawa nickname niya dito sa Pilipinas eh. Kung tawagin siya Barbie, kung tawagin naman Oli. Nickname ng apelyido niya Barbosa, Barbie. Nickname ng kanyang first name, Oliver, ay Oli. Yan, bahala na kayo kung anong gusto nyong itawag. Pero mas nakukyutan ako kay Barbie eh. Cute eh, no? Okay, so balik tayo, nag Queen E1. Dito po sa sitwasyong ito, parang wala nang maitira si Fausti eh. Hirap eh, ipit kasi. Binad mo ba na naman ang tirang yan? No? Binad mo ba na naman? Ang gusto po dito ng computer ay Knight C4, isabay na eh. O para makahinga eh. O halimbawa, capture, knight takes, b takes, tapos halimbawa, queen takes, and then rook b1. O, yan na lang talaga ang gusto dito. At least may play ang puti. Sacrifice man yung pawn pero may play. Okay, pero medyo mahirap nga pong matimpla na yon. Balik tayo. Siyempre, sa atin kasi sa side natin, isang pawn, ano yan eh, parang, di ba, pakiramdam natin, isang pawn pa rin kasi yan eh. Balik tayo sa ginawa ni Fausti na queen e1. At nag-knight f3, talaga pong pinipit-pit ng pinipit-pit na parang bawang na ipanggigisa. Ipit talaga. Okay, capture, e5 at nag-knight g4. Ayan, alanganin na itong pawn sa e5. O, target yan. At nag-knight c4, dinipensahan. And nag-king e7. Ayan, para mag-connect ang mga tore. At safe naman para sa akin yung king. Yun nga lang po, yung tira po na yan, kung computer ang pagbabasihan natin, kanina nilagyan niya ng question mark yan sa analysis ko eh, na ginawa. O, sa ano ko po, nung pinaghandaan ko to, sabi ko may question mark dito. Ngayon, nawala yung question mark. Ayan. Pero ang gusto ng computer dito mga kamatyas is castling queenside. Yan pa rin ang gusto. Castling queenside pa rin. Yun nga lang, parang nakakailang. Ano? Pag alis ng knight mamaya, parang may b4 break na tipong magkakaroon ng way ang white na maka-atake sa queenside. Ayan. Sige po. O, balik tayo dito sa ginawang king e7 at nag-knight e3. Ayun, at gusto nang paalisin ni Fausti ang knight na yan. Yun nga lang bumagsak na pong tuluyan ang knight sa e5 at nag-rook b1. So the only way na magkaroon ang play ang white dito is magkaroon ng break dyan, maka-atake sa b-file. At nag-rook a d8. Ayun, kumbaga patibay lang sa pawn d3. Just in case umalis ang knight mamaya, eh wala na pong intindihin na baka mamaya mapitikan ng atake dyan at bumagsak yung pawn d3. Na yan ang pawn na isa sa mga pang-ipit bukod sa F3 pang-ipit sa white. Okay? Pero ang gusto po dito, kung accurate ang pag-uusapan natin, B5 na pala. Yan na pala kagad ang magandang tirada dyan. So, halimbawa, capturing yan, takes, mag B4 man, takes, rook takes B4, pero dito at least mayroong nagawang open A file ang black na syempre activity pa rin yan. At po pwedeng magamit pa rin ng black para sa magandang plano. Okay, balik po tayo. Balik tayo, no? Pero ang ginawa ni GM Barbie ay nag-rook d8.
nag B4 na. Takes and then rook takes B4. Ayun, no? So may target ngayon. At dinipensahan rook D7. Pinagpatong battery ang atake sa B-file. At nag-rook to A8. Ayun, para may counter din naman dito sa A4. At nakipagsabayan na ang bata, kinapture takes and then king takes. Ayun. Kasi dito mga kamatsas, kung knight kasi ang ipangka-capture, babagsak yung pawn sa D3. Yun na nga. Pag bumagsak yan, sa malamang baka bumagsak na rin yung pawn sa F3 kasi weak na rin yan and may atake pa doon sa pawn H7. So maraming mga posibilidad na kalikalikot. Kaya napilitan si GM Barbie na capturing ng king. Yun nga lang po, nagkaroon ng pagkakataon ang bata na makakalikot ng mga check-check. Ayun, nasundan pa ng isa. So lumalabas po dito, bumaliktad ngayon bigla. Ang king tuloy ngayon ni GM Barbie ang mas na-expose kumpara sa tagong-tagong king dito ng bata. Grabe. Nag-rook A7. Ayun, ang galing na rin talaga ni ni Fausti, no? Grabe. Rook B8, galing mga likot. May mga check doon, maku-queenless, may check sa D8, matchas, ang daming problema, multiple problems ang black dito. Ika nga black is in big trouble na pagka ganito kasi masyadong nakalutang po yung king delikado pagka ganyan. At nag-rook B1. Ayun. Medyo na pressure si Fausti, iningatan niya muna yung back rank. Baka mamaya siya naman ang makalikot pero binigyan ng bad move ng computer. Mas mainam daw po ang tirang rook to D8. Ayun. Pin lamang dito sa knight D7. Pin, no? So, ang nakikita ko pong dangerous threat pa rin dito sa tira na yan, yung queen to F8. Imagine niyo po, no? Check. At kapag ng king C7, kakapturin ang knight na dumidepensa sa queen, maku-queenless pa rin. May queenless attack pa rin, yung rook D8 na yan. Okay, balik tayo mga kamatsas. Sugod na pala. Pero umatras dito, ininda pa Nag-queen H5, hanap-hanap si Oli ng dinipensahan lang yung pawn F7. Kahit pa paano, wag munang basta bumagsak. Pero bumalik sa rook B4. Ayun, na-realize dito ng bata na, kahit check-in siya, aangat lang, kasunod? Na-realize na ihabol ni Fausti ang realization na ganon. Bagkus ang tore ay gamitin sa pang-atake. Ayan, idea is to play rook D4. So yan na po ang napakalakas na pa C5 para maka-atake at the same time ay ma-prevent yung paparating na rook D4 check. Pero nag-rook F4. Ayun, dinagdagan. Dito naman ang switch ng atake. At nag-knight E5. Ayan, at para depensa. Pero ito na po yung mga malalakas na kalikot. Talagang grabe mga likot ang batang ito. Ayan, sunod-sunod ng kalikot, ilag, ayun, isa pa. Kumbaga, kuyog ang nangyari mga kamatsas, na kuyog ng mga pyesa itong Black King. So, rook A6 check ang paparating F5, and then check, King B5, angat, and kinapture lang, at dito po, nag-resign si GM Barbie. Bakit? Bagamat hindi naman siya namatsas, yun nga lang po ang kapalit naman ay kuha din ng isang pyesa niya, talo na rin talaga. Grabe, no? From losing and cramp position ni Fausti naka-recover. Naka-recover dahil sa kanyang B-file counterplay. Ayun. Pero kung naitira ni GM Barbie yung B5 doon, medyo mag-iiba na po yung ihip ng hangin ng position noon. Ayan. Hawiin ko muna ha. Mala Jose Rizal na naman at bumababa yung buko. Okay, yan po ang kanilang game 1. Lipat naman tayo sa kanilang next game. Talo na po tayo sa third game kasi yung second game nila natabla, mga kamatsas. Kaya dito, since best of 4 rapid games, kapag naipanalo ng bata, panalo na sa match. So kailangan i-neutralize ni GM Barbie na manalo siya o kaya matablaman lang niya para may game number 4 pa and makaabot pa sa tiebreaker game. So yan po ang condition bago tayo magsimula dito sa third game nila mga kamatsas, white uli dito si Fausti, ay i-anunsyo ko lang yung aking kamatsas Super Supporter membership button sa YouTube mga kamatsas. Nag-aaral po ng malalim, malawak at detalyadong opening studies. Click nyo lang po ang link na makikita nyo sa description below para pag na-click nyo, mabasa nyo po muna bago kayo mag-proceed sa registration. Napakaganda po. Hindi kayo magsisisi sa inyo pong papasukin. Try nyo po muna kahit na first month lang. Kung hindi kayo masatisfy, pwedeng mag-stop na po kayo. Pero pag nasatisfy kayo, tuloy-tuloy nyo na po ang rigid private training. Tinuturo ko po yung mga paborito kong opening doon. Like Hyper Accelerated Dragon, Panlaban sa E4, paborito ko yan. Vienna Game, nandun po. So, check it out, mga kamatsas. Okay, nag-D4 naman dito si Fausti. Grabe, dami niyang opening
Nag E4 kanina, ngayon D4 naman. At nag D5 si GM, C4 at tinira naman niya ang paborito niyang slab defense. Usually po ang mga slab defense player, yung nakaganyang pawn structure, against E4, paborito naman yan ang Caro-Kann. Ayan, nakaganyan din ang Caro-Kann, di ba, against E4. So against D4, slab din. Kumbaga uniform ang kanyang pawn structure sa sentro. Knight F3, Knight F6, Knight C3 at kumapture sa C4. Yan talaga, pinasok ang main line. Nag A4, Bishop F5. Yan talaga, bago mag E6, nilalabas muna ang Bishop, no? Para walang bad Bishop doon sa dulo. At nagsimpleng variation lang E3 para bawiin kagad yung ginambit na pawn C4. Okay? Kasi po dito, isa pang line na notable aggressive yung Knight E5. Yan ang ipambabawi sa pawn C4. Aggressive yun. Medyo magulo yung linya, no? Pero itong E3, simple lang. E6 and then Bishop takes C4, Bishop B4, castling, Knight, castling din. Usually kasi Knight BD7 din yun. Knight H4, ayan. Dito ko na mangha. Knight H4. Dito po kasi, nilalaro ko rin sa puti, pumapasok ako sa main line. Queen E2 palagi tira dito eh. Idea ng Queen E2 is to play D4, E4 and then yung rook ilalagay sa D1. So concentrate sa pag-develop ng sentro ng puti. Pero dito nag-Knight H4. Gusto kagad ng batang ito na i-eliminate ang slab bishop. Gusto niya kagad tanggalin eh. Nag-Bishop G4 muna. Ayan, para ma-provoke muna ang white to play F3. Bishop H5. Kumbaga magpapahabol. Pero habang pinoprovoke ng light square bishop yung mga pawns na po pwedeng pang-atake sa bishop, medyo masisira ang pawn structure ng puti. Kaya dito, nag-Queen C2 lang. Grabe, hindi na maisahan tong batang ito. No? Marunong talaga. Gusto niya, solid pa rin ang pawn structure. Knight D5. Ayun, simpleng tira pero may atake sa knight. Yan din po ang lumalabas na novelty sa kanilang laban na ito. Kasi ang palagi ang ginagawa dito sa posisyon na to ay Bishop H5. Umaatras pala yun para ipangsasalubong yung bishop sa reyna. Okay po, pero nag-Knight D5. Nag-Bishop E2 para ma-neutralize na ang Bishop. Inatake muna ni Barbie ang Queen. Queen B3. Bishop H3. Ayun, umayaw sa exchange ng Bishop. Nag-Rook D1, umiwas sa pin. At nag-Knight F6. E4, syempre, kailangang buuhin na ang sentro at mapakawalan na ang development ng Dark Square Bishop. Kinapture ang Knight, capture, and nag-A5. Ayun, para matibay talaga yung Knight dyan. At wala nang push A5 ang puti. So ito po ay napakaganda ng A5. Pangpasolid talaga. Bishop E3 develop. Rook C8. Ayun. At siguro dito nakakakita si GM Barbie na may potential na mabukas or magkabukasan sa C-file. Ready na ang tore. Nag-Rook AC1. Develop H6 and then F3. Grabe itong batang ito. Tingnan nyo kung gaano kasolid tumira. Grabe, no? Grabe talagang ingat niya, oh. Nag-Knight D7, Knight to B1, nag-Queen C7, Knight A3. Grabing maneuver na yon. Nakita pa niya yon? Dito niya ililipat. Grabe. Knight B6, inabangan yung maneuvering na yon pero nag-F4 muna. Building the solid strong center. At nag-Knight D7, Bishop F3. Pa-islog-islog lang, paunti-unti lang mga kamatsas. Nag-Queen B8, Knight C4, atake sa Pawn A5 at nag-Queen A8, ayun, dinipensahan yung pawn. Rook A1. Okay, kasi baka mamaya paalisin ng pawn yung Knight, kaya paghahanda po yung Rook A1 to prevent the B5 kasi kakapturin lang yan. Capture, imagine niyo po, babagsak yung pawn sa A5. Grabe, no? Nag-Rook D8 and Bishop F2, makunat na rin. H4, C5 and D5. Ayun, napakasolid ng center. Capture lang. Nag-Knight B6 at kinapture na po and then Rook AC1. Bumalik sa C-file ulit. Okay, so Bishop pair versus Knight and Bishop combination ng minor pieces. Queen C4, Queen A6 hamon at nag-B3. Rook E8. Kinuha muna, kinontrol muna dito ni Barbie ang E-file at nag-H5. Tingnan nyo po kung gaano ka-mature tong batang to. Alam na, oh. Kasi ito ginagawa talaga yan para mamaya maka G4, G5, maka-atake sa king side. Grabe. Ang realization ng batang ito, matured na yung mga positional niya. Decision making, oh. King H3, ganon. Nag-Rook D1, Rook D7, G4, paunti-unti lang, oh. Bishop E7, Bishop G3. Kumbaga, sineseize lang yung advantage ng space, no? Grabe, unti-unti lang, oh. Rook D8, Rook E4.
takes 6. Pwede na bang pabagsakin to? Ayun, bumagsak na nga. And nag-rook E1. Aba, dito pala ay na 1 pawn down pa si Fausti. O yun nga lang po, kahit 1 pawn down, napakalakas naman ng bishop pair. Kaya hindi pa rin biro sa puti. Knight B4. Ayan, para next idea, may mga ganon. Pero kailangan tingnan muna yon kasi nakabitin yung bishop eh. Nag-rook E2, bishop D6, bishop H4, atake sa torre, rook B8, and nag-G5 yan. So tama po yung decision dito ng bata kasi para ma-compensate talaga yung bishop pair, kailangang mabuksan, maka-atake sa black king. Grabe, no? Takes, and then rook E7, H6. Ayun, no? Talagang pilit na ng gugulo. Takes, and king G8 at nag-rook F8. Yan, idea ay H7 check and then makuha yung pawn F7. Nakita nyo po yung power ng bishop pair, no? Iba talaga. Nag-rook F8 and king G4. Paunti-unti lang. Knight A6, bishop D3, knight C7, and then bishop C4. Lipat, oh. Ang ganda ng bishop lalo. Kasi meron na pong target sa F7, followed with the very strong G6. Yan, imagine nyo po. Yan ang paparating na malakas na atake. At nag-king H7, iwas na. At yun nga po, bumigay na yung F7, kinapture ang H6. At dito po mga kamatsas, napaka-smooth ng ginawa G6 na pa-resign po si GM Barbie. Bakit? Mapa-king G7, mapa-king H8, titirahan lang po ng bishop, matchas ang king. Grabe. Nanalo po via 2.5.5. Sabi ni GM Barbie, grabe. Ilang panahon lang daw, nasa top na talaga tong batang to. Napakalakas daw talaga. Kasi may GC po kami, nababasa ko yung palitan ng conversations. So, nakakatuwa. And congrats din kay GM Barbie kasi po, actually, hindi na talaga ganun ka-focus din si GM Barbie sa paglalaro. Kasi meron din siyang chess academy na niraran. No? Mahirap po magpatakbo ng chess academy. And definitely marami pong students. No? Alam nyo naman, ang Pinoy ay likas na magaling na guro, teacher. No? Kaya sa atin nga, kahit na walang title yung mga players natin sa Pilipinas, pinag-aagawan yan pagdating sa ibang bansa. Alam kasi nila talagang magaling magturo tapos talagang sincere, no? Mautak pa ang Pinoy. Ayan, maraming alam na kagulangan no? Oh, maraming mga technique na alam, ganyan ang Pinoy Kaya nga mautak Ayan mga kamatsas at sino pa kaya ang susunod na makakamatch dito ni Fausti? Parang ang naka-line up si GM Paragua. Mga GMs po kasi talaga ang gustong makalaban. Ma-match nila sa batang ito para pang-training nga Ini-sponsoran po ng Internet Chess Club. Ang tanong nung nagla-live ako, Coach, ano naman makukuha dyan ni Barbosa sa match na yan? Meron po kasing PF ito. Hindi ko lang po madi-disclose, no? Pero may PF. May bayad po. Ang sponsored nga kasi ng ICC Sponsored ng Internet Chess Club. Binibigyan ng PF yung mga makakamatch ng batang ito. Ayan, at medyo pinalad din po tayo dahil sa dinami-dami po ng mga chess content creator sa Pilipinas na malalaki na rin po ang kanilang subscribers and followers, sa atin po palagi pumupunta ang mga ganitong sponsor. So thank you so much po Internet Chess Club. At sa darating po na August 2, God willing, ay magkakaroon po ng Kamatsas Rapid Tournament ulit, nagaganapin sa Vista Mall Santa Rosa, Laguna. Ayan, thank you so much Doc Alfred Paes, shout out sa iyo at sa ibang mga kasamang kagaya ni IA Ricky Navalta na pumunta po kami sa venue para maisaayos. August 2 po yan at waiting po sa complete details to be posted sa ating Facebook page Kamatsas at sa ating YouTube community. Ayan, at kaya ko po nabanggit kasi ang ICC po, part po yan ng mga big events natin dahil magi-sponsor po yan ng maliit lang naman, $200 for the best game na magagawa doon sa magaganap na tournament natin sa Kamatsas. Ayan, meron po siyang part palagi. Kaya thank you so much Internet Chess Club. At sana ay marami pang mga projects ang makolaborate ng Kamatsas and Internet Chess Club. Ayan, thank you so much po. Suportahan po natin ang ICC mga Kamatsas. Ang inyo pong munting pag-create ng account at maglaro kayo, gamitin nyo yung mga features, activities na magra-run sa ICC ay suportan nyo na po rin sa Internet Chess Club, no, para mas talagang maging wide ang kanyang network sa buong mundo. So yan po ang suporta natin. Kaya create na po ng account at asahan nyo po
nandyan ang ICC para mag-create pa ng maraming projects, collaboration with Kamatsas. At bago tayo magtapos at makakalimutan ko, shoutout tayo sa mga nakasagot last time. Shoutout kay Cedric Pabiana, kauna-unahang nag-comment sa ating video last time. At ito na po yung mga nakasagot, no? Kay CJ. Shoutout kay Cedric Pabiana, sumagot din pala siya. Kay Arnold Dinoy Corbeta. Shoutout kay Henry Villalon. Kay Angeline Shane Mejia. Kay Chachoy Hoops. Ayan. Shoutout po sa mga nakasagot. Kay Sixto Panaligan. Hawk TV, kay Perk, kay Clemens Orsiaga. Shoutout sa inyong lahat mga kamatsas, and magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.